Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at siyempre panibagong update, panibagong mga kaganapan. Sasagutin ko lang po yung mga issue na mga sinasabi nila na pasensya na po kayo sa boses natin, medyo minamalat po tayo. Sa issue po na sinabi, no, wala daw po kasing sinasabi si Mengay, gawa-gawa lang daw po ng Aldab Nation. Yung mga sinasabi ko, yung mga pinapaliwanag ko, lagi kong nire-remind, paulit-ulit ko pong sinasabi na si Mengay po talagang tumutulong po sa Aldab Nation. Kasi siya naman po yung mga nag-post nito Siya po yung mga nag-update, siya po yung nagbibigay ng mga kaganapan, hindi po ba? Kaya nga lagi kong nire-remind at paulit-ulit kong sinasabi na kung hindi rin naman po kina Alden at kay Maine, hindi po kami magtatagal. Walang 10 years ng Aldab na kumbaga mananatili. Ang ibig kong sabihin, hindi po kami pinapasakitan. Dumating po sa punto na maraming Aldab Nation na nagtampo. Dumating sa punto na maraming Aldab Nation ang bumitaw, mga ilang content creator. Pero tignan nyo po kung bakit may mga bagay-bagay na kailangan gawin to ni na Alden at ni Maine. Bakit kailangan nilang kumbaga gumawa ng mga ganitong bagay? Sabi ko nga po sa inyo, part po to ng showbiz, hindi po ba? Paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo na marami talaga sa showbiz na hindi talaga nagsasabi ng totoo. Marami po sa showbiz ang sinasabi o nililihim po nila yung kani-kanilang relasyon, na sinasabi nga pong walang anak, na sinasabi nga pong ganito ganyan. Marami pong artista yan, hindi lang po isa. At normal lang po sa showbiz na kailangan gamitin o i-link yung pangalan mo para umangat o sumikat po ang isang tao. Kumbaga gagamitin ka. Noong mga panahon kasi mga ka-Aldab, nalaglag na o wala ng project sina Congressman Arjo at si Ibiang, naging nakita nila si Mengay, hindi po ba? Nagkaroon sila ng, kumbaga masasabi natin, nagbigay sila ng malaking pondo sa Itbulaga para gamitin, para umangat yung karir ng isa. At nakita nyo naman po, tumakbo pa sa politika at nanalo pa po mga ka-Aldab. The real talk to mga ka-Aldab. Alam nyo naman po siguro yun. Yan po yung sinasabi at pinapaliwanag ko. At pagdating kay Alden Richards, wala siyang magawa sa mga panahong yun. Kayo na rin po nagsabi na bakit nga po ba tinanggal ang Aldab gayong sobrang lakas nito sa social media. Hindi lang sa social media, international. Napakaraming fans ng Aldab. May mga team abroad, team bahay. Hindi po ba? Kayo na po nagsabi niyan, pero hindi niyo po ba naisip kung bakit po ginawa ng GMA at ng Itbulaga? Malaking pera po kasing involved. Yung mga endorsement po kasi nahati kina Mengay at kay Alden. Ang gusto nila, papasok lahat sa GMA Network. At isa po sa kinainisan ng GMA Network, the real talk to, yung hindi pagpayag o pagpirma ng kontrata ni Maine Polkerson sa GMA GMA Artist Center. Baka sabihin nyo, gawa-gawa na naman yan, ganito ganyan, Mr. Destiny. Hindi totoo yan. Hindi ko na ipipilit yun mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinyon, may kanya-kanya tayong pananaw. Depende na lang yan sa mga taong kumbaga nagre-react. Depende na lang po yan sa mga taong
nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Hindi po ba? Kasi ako mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, ako po yung tipo na kapag ka may nakita at may narinig, magre-react ako. Hindi tayo magsasawalang bahala o kumbaga, tahimik na lang. Ako tuloy-tuloy lang naman po eh. Hindi po ba? Kita nyo naman po hanggang ngayon. Matatag at kampante si Mr. Destiny. Kasi nga po mga kaaldab, meron tayong sinasandalan. At ang Aldab Nation nga po yun. Dahil si Alden, kita nyo si Alden ngayon. Talagang nagagawa niya na yung mga bagay-bagay na hindi niya nagagawa dati. Sabi nga niya, uunahin niya na yung pamilya niya. Uunahin niya na yung gusto niyang gawin. At nagkatotoo na nga po. Kaya lang sinasabi nila mga kaaldab na hindi daw freelancer si Alden. Nakakontrata pa siya sa GMA Network. Na ayaw po nila akong paniwalaan. Kumbaga kasi nagkakaroon nga po ng teleserye, nagkakaroon nga po ng mga show si Alden. Kaya nga sabi ko freelancer. Wala po tayong sinabi na aalis po siya sa GMA Kapuso. Mananatili si Alden na Kapuso. Pero hindi na po siya katulad ng dati na kapag pinatawag, agad-agad pupunta. Na kapag may po-promote, papupuntahin ng probinsya, papupuntahin ng Mindanao para lang mag-promote. Yun ang pagkakaiba ngayon. Kumbaga on call na lang siya. Pwede po siyang tumanggi. Pwede niya sabihin na hindi ganyan, hindi ganito. Ayoko ng ganyan, ayoko ng ganon. Pwede na siyang tumanggi. Kaya nga po yung project na binibigay sa kanya, Star of the Floor, ano nga po ba mas malaki kita? At ano nga po ba yung mas maraming mapopromote? Siyempre teleserye. Hindi po ba? Kung talaga nakakontrata si Alden, pagagawain ng teleserye yan, pabor sa GMA Artist Center o GMA Sparkle Center. Kasi maraming artista ang magagamit. Maraming artista ang mabibuild na kumbaga makakapagbigay ng trabaho. Hindi katulad ng pinapanood lang natin tuwing Sabado. Ilan minuto lang naman po yun o 30 minutes lang naman yun. O sabihin na natin na 1 hour kasama na palatastas. Yung sinasabi ko mga kaaldab, hindi katulad ng teleserye na talagang yung karakter ng mga tao pwede mong baguhin. Di po ba? Isang buwan na taping, Star on the Floor. Ngayon pwede mag-taping si Alden ng 3 araw eh. Pang 2 buwan na yun. O pang 1 buwan na yun. Tsaka mabilisan lang po yung palabas. Hindi siya katulad ng teleserye na talagang habang tumatagal, pwedeng palawakin pa yung kwento. Pwede pang pahabain ng pahabain. Dahil gumaganda yung takbo ng istorya at maraming nagkokomento. Yan ang hindi po nila alam. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga ayaw maniwala, hindi naman po namimilit si Mr. Destiny. Malaya po kayong mag-react, magkomento dito po sa channel natin. Binibigyan ko naman po ng kumbaga respeto at ginagalang ko rin po. Pabor man o hindi, yung mga komento, okay lang. Kasi alam ko mga kaaldab na pinaghirapan din po nilang mag-type. Hindi po ba? Ako mga kaaldab, pag nag-react ako sa channel nila, kahit hindi ako si Mr. Destiny, hindi naman po ako nagpapakilala. Kapag nakita nila at naramdaman nila na iba yung komento na talagang mapapaisip ka, binuburan nila yan. Ganyan po sila kadesperado kasi alam po nila na may punto yung mga sinasabi ko, may punto yung komento ko na ayaw po nilang makita, ayaw po nilang mabasa kasi nga po magkakaroon sila ng idea na mukhang may punto tong sinasabi ng isang to. Hindi po ba? The real talk mga kaaldab. Kaya binubura na po nila. Ako hindi ko po gagawin yan kasi gusto ko rin mabasa yung mga ginagawa, yung sinulat po nila. Di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.